Ang kwento ng hiwaga ng mga punong kahoy. Noong unang panahon, sa isang lupain ng kaharian sa may paanan ng bundok, ay may hasyenda ng punong prutas na dating sagana sa bunga. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, unti-unting nawala ang sigla ng mga ito. Nalanta ang mga dahon at kahit anong dasal at pag-aalaga ng mga magsasaka, hindi na bumunga ang mga puno. Isa sa namamahala roon ay isang prinsesang nagngangalang Lyra. May magandang kalooban, matapang, at may kakaibang hilig sa mga lumang alamat. Madalas siyang magtanong sa matandang kwentista sa hasyenda, si Lola Pina. "Ano ba ang nangyari sa mga punong iyon, Lola?" tanong ni Lyra habang nagtatakip silim. "May sinasabi ang mga matatanda," sagot ni Lola Pina, "na nasa likod ng makapal na hamog tuwing madaling araw, may lumang taniman. Isang lugar kung saan ang mga punong kahoy ay bumubulong. Ngunit hindi basta-basta ang mga bulong na iyon. Minsan, hiling, minsan babala. Isang madaling araw, dala ng kakaibang pakiramdam, nagtungo si Prinsesa Lyra sa kagubatan. Habang siya'y lumalapit sa loob ng hamog, nakarinig siya ng mahihinang tinig. Tila mga huni, ngunit parang salitang mahina, ngunit malinaw. Sa kanyang harapan ay tumambad ang isang taniman ng matatayog na punong kahoy na animoy hindi tinamaan ng tagtuyot. Luntian ang paligid, ngunit malamig. Isa sa mga puno ay tila lumuluha mula sa hiwa ng kanyang katawan. At doon, nagsimula ang hiwaga. Habang nakatayo si Prinsesa Lyra sa gitna ng hamog, ramdam niya ang malamig na ihip ng hangin na tila bumubulong sa kanyang tenga. Nakakakilabot pero hindi niya maiwasang lumapit sa gitna ng taniman. Habang nilalakad niya ang makitid na daan, napansin niyang ang bawat punong nadadaanan niya ay may sugat. Tila may mga luhang dagta na dumadaloy mula sa kanilang katawan. Ang mga bulong ay lumalakas. Tumigil si Prinsesa Lyra. "Sino kayo? Anong ibig sabihin ng kapalit ng alaala?" Mula sa pinakamatandang puno sa gitna ng taniman, unti-unting lumitaw ang anyo ng isang babaeng punong kahoy, ang diwata ng taniman. Ang kanyang buhok ay mistulang mga sanga, at ang kanyang mga mata ay tulad ng lumang kahoy na may edad na 1,000 taon. "Ikaw, batang may dalisay na puso," wika ng diwata. "Maaari kang humiling upang ibalik ang sigla ng inyong hasyenda. Ngunit, ang taniman ay hindi na kayang tumupad ng hiling ng walang kapalit. Ang nais mong biyaya ay babayaran ng isa sa iyong pinakamamahal na alaala." Napalunok si Prinsesa Lyra. Iniisip niya ang mga taong umaasa sa kanilang hasyenda at mga pamilya ng mga ito, at ang kanilang gutom na kaharian. "Kung kailangan kong kalimutan ang isang alaala para sa kabutihan ng lahat, handa akong mag-alay," sagot ni Prinsesa Lyra ng buong tapang. Itinaas ng diwata ang kanyang kamay at biglang umihip ang hangin ng malakas. Naramdaman ni Prinsesa Lyra na tila may humugot ng isang bahagi ng kanyang isipan. Isang alaala na hindi na niya muling maalala. Pagdilat ng kanyang mga mata, unti-unting nawala ang hamog. Ang mga punong nasa labas ng taniman ay nagsimulang namulaklak. Tumakbo siya pabalik sa hasyenda ng kaharian at nakita niyang muling sumibol ang mga pananim. Masagana ang mga prutas at ang mga tao ay nagsisigawan sa tuwa. Ngunit habang masaya ang lahat, si Prinsesa Lyra ay tila may kulang. Isang alaala ng taong mahalaga sa kanya, na ngayon ay di na niya matandaan. Makalipas ang ilang araw, masagana na muli ang buhay sa baryo. Ang mga tao ay nagdiwang, nagkaroon ng ani, pagkain at muling bumalik ang sigla ng kaharian. Habang lahat ay masaya, si Prinsesa Lyra ay naging tahimik. Tuwing gabi, siya'y nakakapanaginip ng 2 taong nagtatawanan
habang siya'y kumakain sa ilalim ng punong mangga. Pero tuwing gigising siya, hindi niya matandaan kung sino ang mga ito. Sa kanyang puso, alam niyang mahalaga ang 2 taong iyon. Isang gabi, napabalik siya sa lumang taniman. Habang pinagmamasdan ang mga punong kahoy ng muling namumunga, lumitaw na naman ang diwata. Naaalala ko sila sa panaginip, sabi ni Lyra, pero hindi ko alam kung sino sila. Sila ba ang alaala na kinuha niyo? Tahimik ang diwata. Tumingin ito sa malayo. Ang taniman ay tumanggap ng isang alaala na mahalaga sa iyo. Ngunit ang alaala ay hindi lubos na nawawala. Minsan, ito'y bumabalik sa anyo ng panaginip, sa huni ng hangin o sa anyo ng isang lugar. Pwede ko ba silang maibalik? Tanong ni Lyra. Oo, sagot ng diwata. Ngunit may kapalit muli. Hindi ito bagay na basta-basta. Ang pagbabawi ng alaala ay nangangailangan ng lakas ng loob dahil baka hindi mo magustuhan ang katotohanan sa likod ng nawala mong alaala. Nag-isip si Lyra. Gusto niyang makilala ang 2 tao sa kanyang panaginip. Gusto niyang buuin muli ang kulang sa kanyang pagkatao. At kaya, sa ilalim ng liwanag ng buwan, tinanggap ni Lyra ang panibagong pagsubok, ang paglalakbay sa loob ng sariling alaala. Sa gabing iyon, matapos tanggapin ang pagsubok ng diwata, nakatulog si Lyra sa paanan ng pinakamatandang puno sa lumang taniman. Habang unti-unti siyang nilulunod ng antok, isang liwanag ang lumaganap mula sa puso ng punong kahoy. Bumalot ito kay Lyra hanggang sa siya'y tuluyang makatulog. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang kakaibang kagubatan. Hindi ito katulad ng ordinaryong gubat. Ang mga puno ay may mga mata, ang hangin ay nagdadala ng mga bulong ng nakaraan, at ang bawat hakbang niya ay tila bumabalik sa isang memoryang matagal nang nawala. May isang puno sa gitna ng kagubatan na ibang-iba. May nakaukit ditong 2 pangalan, si Haring Dalyon at Reyna Amihan. Sa paglapit niya rito, biglang bumalik sa kanyang isipan ang lahat. Si Reyna Amihan at Haring Dalyon ang kanyang mga magulang. Sila'y sabay-sabay noon mananghalian sa ilalim ng punong mangga. Masaya silang nagkukwentuhan noon kung paano makahanap ng mapapangasawa si Prinsesa Lyra. Ngunit nang dumating ang matinding tagtuyot at nagsimulang mamatay ang mga tanim, nagkasakit sina Reyna Amihan at Haring Dalyon at hindi na nagising. Ang araw ng paglisa ni Reyna Amihan at Haring Dalyon, ang mismong alaala na kinuha ng taniman kapalit ng kanyang hiling. Napaluhod si Lyra sa harap ng punong may ukit. Ngayon ko naalala, kaya pala may puwang sa puso ko, dahil kayo ay wala na. Biglang nagliwanag ang paligid. Ang kabuuan ng gubat ay tila nabuhay. Ang mga puno ay muling namulaklak sa loob ng kanyang panaginip, at ang tinig ni Haring Dalyon at Reyna Amihan ay narinig niya. Salamat, Prinsesa Lyra, anak. Sa wakas, naalala mo kami. Hindi man namin naabutan ang pagbabalik ng sigla ng hasyenda ng kaharian, alam naming tinupad mo ang pangako natin, ang alagaan ng kalikasan at ang buong kaharian. Nagising si Lyra na may luha sa kanyang mga mata. Ngunit, hindi na ito luha ng pagkalito, ito'y luha ng pagkabuo. Muling bumalik si Lyra sa loob ng taniman. Tangan ang liwanag ng pag-asa. Bitbit niya ang maliit na sisidlang may tubig mula sa bukal ng alaala. Isang banal na lugar na ipinakita sa kanya ng punong matanda sa panaginip. Ayon sa diwata ng kagubatan, ito raw ang susi upang mapawi ang sumpa sa mga punong bumubulong. Dahan-dahan niyang tinulo ang tubig sa paanan ng pinakamatandang puno. Sandaling katahimikan ang bumalot sa paligid. Ngunit, maya-maya, nagsimulang gumalaw ang mga dahon kahit walang hangin. Parang may masayang buntong hininga ang kalikasan. Salamat, Lila, bulong ng punong kahoy sa hangin. Namukadkad ang mga bulaklak. Ang dating tuyot at madilim na taniman ay biglang nagliwanag sa makukulay na mga dahon at mababangong bulaklak. Lumabas mula sa anino ng mga puno ang mga dating nawalang nilalang.
mga duwende, diwata at espiritong tagapangalaga ng kagubatan. Lahat sila'y yumuko kay Lila bilang pakilala sa kanyang kabayanihan at malasakit. Naluha si Lila, hindi niya inaasahan ang simpleng kagustuhan niyang tumulong ay magbubunga ng ganitong kalaking pagbabago. Muli niyang narinig ang tinig ng punong matanda. Ang kabutihang ginawa mo ay mag-uugat sa puso ng bawat bagong punla. Mula noon, naging lunti ang muli ang taniman. Tinawag itong Hardin ng Pag-asa.